Okay lang bang i-unfriend ang jowa mo o ang asawa mo sa Facebook? Ang malaking advantage ng pag-block or pag-unfriend ay magkakaroon ka ng peace of mind. Ganun yung ginagawa mo, pinapataba mo lang yung ego niya, pinapalaki mo yung ulo niya kung saan tumataas yung pride niya. People should know that you all have the right na i-block at i-unfriend ang kahit sino mang gusto mo. And that doesn't make you immature. Hindi ganun yun. Ang problema ay hindi matatapos at hindi masusolusyonan ng pag-unfriend, kundi sa maayos na pakikipag-usap. He or she just wants to detach himself from you. Huwag mo nang problemahin yan kasi may mas mga malalaki ka pang problema kaysa yung in-unfriend ka. Yo, what's up? This is Real Talk Larbs back at it again. Today, we're gonna be talking about another sensational topic patungkol sa isang misis na in-unfriend ang kanyang asawa sa social media. Nakakabuti ba o nakakasama ang palaging updated sa isa't isa? Nakakatulong ba sa relasyon ng mag-asawa o mag-jowa ang social media o hindi? Kung ikaw ang nasa posisyon ni misis, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Facebook. Isa ang Facebook o Meta sa social media platforms na talagang dominated ng mga Pilipino at chismosang mga netizens na katulad mo. Ayon sa latest data ngayong 2023, almost 90.2 million Facebook users ay mga chismosa, ay mula sa Pilipinas. Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. With male users of 45% and female users with 55%. Kaya naman hindi kataka-taka na ito ang tambayan ng mga kababayan natin, mga students, mga magulang, business owners at mga content creators. Dito pwede kang mag-share ng mga ganap mo sa buhay such as pictures and videos. Pwede ka din mag-send ng friend request sa mga kakilala mo para makita nyo ang profile at post ng bawat isa. Pero kung may hindi ka bet or may medyo off para sa'yo, may option si Facebook na i-block or i-unfriend mo yung toxic mong kaibigan. Gaya na lamang ang misis na ito na in-unfriend ang kanyang mismong mister. Siya ang Facebook user na si Nicole Joanne Melat na shinare online ang pag-remove niya sa kanyang asawa sa friends list niya. Ayon kay Nicole, lagi niya umanong tinatag ang mister niya sa mga shared post pero ni minsan ay hindi daw ito nag-react o nag-comment man lang or ni-repost at ni-reshare. Pero pag sa mga barkada or kalokohan daw, ang mister niya ay agad-agad nagre-react. Dahil dito, na-hurt ang feelings ni Nicole. Parang ikaw, nung hindi ka pinopost. 2 beses na yan! Kaya naman, it urged her to unfriend her husband. And eventually ay napansin ni Nicole na parang may good effect ito sa kanya. Sabi niya, "That's why I decided to unfriend him. Kaloka. Inabot ako ng ilang linggo bago niya na-realize na di na kami friend. Since then, unconsciously, I stopped tagging him. I stopped seeing his posts and lastly, di ko na nakita mga comment niya." Nag-share din siya ng screenshot ng mga conversation nila ng kanyang asawa. For Nicole, mas nakatulong pa umano ito to strengthen their relationship. Katulad mo na mas lalo kang nag-overthink. Back to Nicole. Sabi pa niya sa post, "Ngayon, we are no longer connected sa social media. We started to have long conversation at home. Yung gusto niya itag sa akin, sinasabi niya na sa akin personally. At higit sa lahat, wala na kaming pakialaman sa mga posts kagaya nito." Bukod dito, dahil daw sa kanyang ginawa, ay mas naging intimate pa daw ang kanilang relationship. Dahil parang may namimiss pa rin sila sa isa't isa, kahit magkasama lang sila sa iisang bubong. Dagdag pa niya sa dulo ng kanyang post, "Just sharing how toxic I am nung friend ko pa siya. Tapos automatic tinatag mo siya dahil wala namang ibang applicable. Tapos you will get dead ma. You get served what you deserve. Still not accept him." Bleh. Ikaw, nakaka-relate ka din ba dito? For sure. Kasi ikaw, hindi din pinopost. Hindi din sinishare. At kung ini-story man, kamay mo lang ang nandun. Anyway, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, every marriage is different. Kapag kasi kinumpara mo ang relasyon mo na meron ka sa iba, dalawa lang pwedeng mangyari. Kaiinggitan kayo o kayo ang mang-iinggit. That's the reason why you do not compare. Remember that the uniqueness of every marriage makes them beautiful. Number 2, what works for you is what works. Stick to it. Don't be too hard on yourself. Hindi naman competition ng marriage. Others might find your relationship dynamics different. Pero okay lang yan, for as long as you know that it works. Remember, don't judge yourself or your relationship based on someone else's standards.
Number 3, hindi mo kalaban ng asawa mo. Yung jowa lang ng asawa mo. Joke. Talaga. Mahalaga pa rin na kung gagawin nyo man ito, magandang alam at naiintindihan ng asawa nyo. Hindi yung bigla-bigla na lang wala silang idea na hindi na pala kayo friends sa social media. This might bring suspicion sa asawa nyo. Remember, peace of mind comes from not wanting to change others, but also communicating your expectations. Real talk. Karamihan sa mga lalaking katulad ko ay hindi po marunong bumasa ng isip ng mga babae unless sobrang kilala na nila ito. That's why I encourage you to communicate and be very intentional with getting to know your partner, lalo na sa mag-asawa. Sa mga babae, simpleng creatures lang po kaming mga lalaki. Pwede nyo kaming diretsuhin. Hopefully, you will also find a man that would be confident in telling your feelings. Matured men would listen and would not take it against you. Sa mga lalaki, practice being sensitive towards sa actions ng mga babae. Kapag may sinabi sila sa inyo na hindi nila nagustuhan, just ask how you can make it up at hindi yung i-deny mo pa. In the end, remember that in relationships, you have to learn how to communicate your boundaries and expectations. Not to change someone, but to give them the opportunity to know what you need for a healthy relationship.